Hello po sa ating mga kabarangay at sa ating mga kababayang Marinduqueño. Kumusta po kayo? Ako ay inimbitahan ni Attorney Ivy dito sa isang event ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Nandito po kita sa may Sara. At ang IBP po ngayon ay meron silang activity, yung IBP Southern Luzon Region. At sila po ay mamimigay ng iba't ibang mga kagamitan, bisikleta, yan. At saka mga palaro, yan. Ito yung mga ating mga bata na mga beneficiary nitong ating gawain. Wala na kayong absent sa school? Pag ako may nakita may absent, walang bite yun. Diyan yung mga attorney o mga abogado natin na miyembro ng IBP o na Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Nandiyan sila. Meron silang activity ngayon dito. Yung IBP Southern Luzon Region ay nandito po sa Marinduque para sa isang aktibidades na ito. So, nandito ang ating mga naman dyan! Okay. Sige. Okay. And syempre, meron ding palibre na mga street foods. IBP food cart. Yan. IBP food cart. Yeah. Lapitong-pitong lang. Pan po siya. Vegetable po ang lahat. Hi, Attorney Jan. Attorney, hello. Hello. Parang sino dyan yung Aking inaanak ay nandito. Bibi, ang inaanak ko na mahirap picturean. Bibi, tingin dito. Ayun, oh. Iyon, tumingin din. Inaanak ko po yan. Bibi, ang cute na bata. Napaka-cute, oh. Bigyan ng ganito. Nauna nang ginawa namin ito sa Batangas City. Yung Masipag na estudyante. Actually, may pasok siya ngayon. So, nagpa-excuse po siya ko para makapunta dito. And isa po sa mga na-recommend ng Sir Dave Pascal na sobrang deserve na bago. So, para picture taking. Ano gusto mo kulay ito? Blue. Blue daw. Blue. Yan. mga bata sa Greenland School. Kami ay public school graduate dito sa Marinduque. So, dapat ay laging mga... Ginagawa natin ngayong aktibidades at may mga nabenepisyuhan tayo nitong mga bisikleta. Ano pong kwento sa likod nito? So ito pong programa nito, katulad ng sinabi ko kanina, ay inisyatibo ng dating sa regional governor na sinundan ko na magbigay ng mga bisikleta sa mga deserving na estudyante, no, na napansin namin na may mga bata na may potensyal, no, na mga mahuhusay na mga mag-aaral na nadi-discourage pumasok sa kadahilanan na malayo ang bahay nila, wala silang pamasahe papuntang school. So naisip namin na isang maliit na kontribusyon para sa kanilang matupad ang kanilang pangarap, mamigay kami ng bisikleta, matulungan sila, hindi matigil yung pag-aaral nila dahil sa sitwasyon na malayo ang bahay nila sa eskwela, wala silang pamasahe dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay. So ito yung isang maliit namin na kontribusyon sa kanilang pag-aaral, and hopefully pag naging successful din sila in the future ay i-pay forward nila yung kabutihang natanggap nila para may ma-benefit din naman nila yung mga susunod na henerasyon. Kung sila naman lang nasa posisyon upang tumulong, maalala nila yung kabutihan na natamasa nila ngayong araw na ito, ano, na galing sa Integrated Bar of the Philippines Southern Luzon Region. Attorney, so bali ito po ay parang part of corporate social responsibility ng IBP. Ano ba yung pinakapangunahing mandato ng IBP? Well, actually, ang term sa IBP kasi, isa sa mga pangunahing activity, no, is ang tawag namin legal aid, no. Ngayon, ang dating traditional na notion natin ng legal aid is yung tutulong ka sa mga litigants na walang pambayad ng abogado. Pero as the concept developed, ang legal aid ngayon ay kasama ng developmental legal aid, meaning ito yung mga outreach
sa mga identified sectors tulad ng mga bata, yung mga poor, mga urban poor, hindi lang urban poor, mga indigents, yung mga kababaihan. So iba-ibang causes na napapaloob sa developmental legal aid. So hindi lang ang legal aid ngayon, hindi lang confined sa traditional court appearance para sa mga indigent litigants, kundi yun nga, developmental legal aid, nag-outreach ka, and then meron din namang tinatawag na isa pa na educational, meaning nagle-lecture tayo tungkol sa batas. So tatlo bali yan, developmental, educational, and then yung traditional legal aid, which is equivalent to corporate social responsibility. Ayun. Attorney, last na po para sa mensahe doon sa ating mga tumanggap ng bisikleta. Of course, congratulations sa inyo. Sana alagaan ninyo yung munting regalo namin sa inyo at yun nga, gamitin ninyo sa pag-aaral. Sana makatulong ito sa pag-aaral ninyo at sana kung maging matagumpay din kayo in the future ay huwag niyong kalimutan itong kabutihang palad na tanggap ninyo na makatulong din kayo. Kasi ako naman, tulad ninyo, dati rin akong nasa sitwasyon ninyo. In fact, iniiyakan ko yung tatay ko para ibili ako ng bisikleta ng ano na yon. Unfortunately, hindi ako naibili. So, but kayo, mapalad kayo, alagaan ninyo at gamitin ninyo sa pag-aaral. Ako nga po pala si Janel Marie Del Mundo na nagmula sa Barangay ng Bulo at pumapasok sa kasalukuyang pumapasok sa Paaral ng Matetuyan National High School. So, napakapalad ko po dahil ako po ay nakatanggap po ng bisikleta at ito po ay makakatulong, malaki po ang maitutulong sa akin lalong-lalo na po sa pagpasok po sa paaralan dahil pag minsan po ako ay naiwanan ng tricycle, so ngayon po ay ako meron ng bisikleta, hindi magagamit ko po ito sa pagpasok sa paaralan at sa pagpunta po sa aking mga kaklase para gumawa ng proyekto, ito po ay magagamit ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nagpatupad po ng ganitong pagbibigay ng mga bisikleta at po, maraming salamat. Maraming salamat po sa IBP, sa mga abogadong namigay po ng bisikleta. Salamat po. Okay. At kasama po natin si Attorney Orly D, ang outgoing president ng Integrated Bar of the Philippines, Marinduque Chapter. Attorney, ano po ba yung pinaka naging sentro ng inyong mga programa ng IBP Marinduque Chapter dito sa ating lalawigan? Ang mga programa namin, unang-una na ay magbigay ng libreng legal aid sa ating mga kababayan. So kung walang makuha, ang mga litigants, yung mga nagtatalo-talo sa korte na abogado, ay kami ang alternatibo. So, yun meron kaming mandato mula sa batas na ginawa ni Senator Lito Lapid. At yan ay pinatutupad na ng Supreme Court. Kaya kung hindi pwedeng magkaroon ng trial o magkaroon ng kaso na walang abogado. So, lahat ay kailangan magkaroon ng hustisya, magkakaroon ng abogado, may pambayad o wala. Tapos ito namang mga katulad nito, meron kaming mga pamimigay ng bisikleta. Kumbaga kasama na rin lang naman sa outreach programs namin yan. So kung kaya naming mamigay ng, siyempre mga professionals tong mga to. So pag may mga sobrang pera, edi ano ba naman yung karampot na mga bagay na yan, edi para sa ikabubuti ng ating mga bata. Malay mo, yung mga batang ibibigyan namin, katulad dito, matalino daw ito. So pinili namin yan, yung mga matatalino, masisipag, mag-aral. Pero medyo dala ng kahirapan ay nahihirapang makarating sa eskwelahan. So yan, binibigyan namin ng bisikleta. So dalangin namin na sana yung mga mabigyan namin ay ma-inspire na maging mga future din ng mga abogado ng ating lalawigan. Ang message ko sa kanila, sana ay masaya silang tumanggap at mapakinabangan nila, magamit nila sa tamang paraan ang mga bisikletang yan. Huwag nilang gamitin sa pagbubulakbol, sa pagbibidyo, sa pagtakas sa mga utos ng magulang, sa pagpunta-punta sa girlfriend o boyfriend. So, tama na paggamit.
ang purpose talaga niyan is para sa pag-aaral. Yung sa halip na dudukot pa ang magulang na galing sa bulsa, pang pamasahe, hindi na kailangan yon. Mababawasan na ng gastusin. Kung may bisikleta na si kuya,